Hello mga kananay, narito po akong muli sa video ko na to. Ako po ay mag-share sa inyo ng mga memory verse. Ayan, dito sa banal na kasulatan. Dito po natin tutunghayan. Medyo ibahin ko po ngayon ang aking pagbibideo na to. Ibahin natin ng tema. Magbibigay po ako sa inyo ng mga inspirasyon na salita mula dito sa banal na kasulatan. Kasi marami na tayo ngayon napapanood ng mga karahasan, mga kilakilabot na balita, di ba? Na sa atin ay nagkakaroon ng takot sa ating puso, sa ating isipan. Mag-share po ako sa inyo ng mga inspirasyon na nanggaling sa ating Panginoon Jesus. By the way, babati po muna ako sa inyo mga kananay ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi. Anumang oras po kayo datna ng video ko na ito, magandang buhay mga kananay. Umpisahan po na natin sa panalangin para po may gabay tayo ng dakilang Diyos. Pagmahal na Ama, sa iyo kami ay humingi ng patnubay at gabay sa pagsisharing namin yung mga banal na salita. Inyo po kami yung pangunahan ng Santong Espiritu para po makagawa kami ng mabuti sa iyong banal na paningin. Ang lahat po sa aming palangin sa banal na pangalan Panginoon Jesus. Amen. Ayan, umpisahan na natin mga kananay. Ito po yung aming Bible study guide. Para may guide tayo kung saan natin mahanap ang nais nating matunghayan mula sa banal na kasulatan. Hanggang 32 po ito. Umpisahan po natin sa salvation. Salvation means di po ba yun ang kaligtasan na ating hinahanap sa mga panahon na to, di ba? Kung paano tayo maliligtas mula sa anumang dala ng kaaway na mula sa kaharasan, mula sa kung ano man paman takot, tayo ay naghahanap ng kaligtasan. Ito po ay matutunghayan natin sa Tito 2:11. Babasan po natin. Ang sabi po, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ayan, nagpakita po ang Diyos ng biyaya niya, kaligtasan sa lahat ng mga tao. At yun naman po ang ating ninanais. Bilang po tayong mga kananay, naghahanap po tayo ng kaligtasan para sa ating anak, sa ating asawa, sa ating mga mahal sa buhay, diba? Bilang pang-araw-araw natin pagharap sa buhay, kailangan naghahanap po tayo ng kaligtasan. At ayon din po sa John 1:29 na ating matutunghayan ay ganito po ang pagkakasulat. Sa John 1:29 ay kung meron po kayong mga kananay na Bible, tulad po nitong aking binabasa, may mga marking po yan, mga highlights kung tawagin, yan po. Sabayan niyo po ako mga kananay. Di po ba bilang isang nanay, kailangan naman natin na ang ating mga anak, pinagluluto natin ng masasarap na pagkain, diba, para sa physical na pangangatawan. Tayo bilang mga kananay, bilang isang ilaw ng tahanan, ay pakainin naman natin ang mga anak ng isang pagkain na malusog, pagkain ng ating spiritual. Hindi lang sa physical natin kailangan kumain, para din sa ating spiritual. Upang sa ganon ay may gabay tayo sa pang-araw-araw natin pamumuhay, diba mga kananay? Upang ang ating anak ay maturuan natin ng tama at naayon sa banal na layunin na nais sa atin ng Panginoon. Muli po natin tunghayan ang pagkakasunod-sunod na mula dito po sa salvation ay ang 1:29. Ito po ang nakasabi. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan. Aminin po naman natin sa hindi, tayo talaga ay makasalanan kasi meron tayong naman ng likas na kasalanan, di ba? Na mula sa ating ninunong si Eva at Adan, ay tayo po talaga ay may likas na kasalanan na kailangan na iyon ay maialis sa tulong po ng kordero kordero ng Diyos. Pag nakarinig po tayo ng kordero ng Diyos, that means po ang pinatutungkulan nun ay ang ating Panginoong Jesucristo na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Muli po, tunghayan natin at ito naman po ay palasak na memory verse yung sa Juan 3:16, di po ba? Pero tutunghayan pa rin po natin dito mula sa banal na kasulatan. Diba? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos
sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan pong hinahangad natin sa buhay. Ang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iba-iba man ang ating mga relihiyon. Pero sa paniniwala ng ating Panginoon Jesus ay namatay at nabayubay dun sa krus upang tayo iligtas sa ating mula sa ating mga kasalanan. Hindi po ba? At sa gawa po ay rin po sa pagkasunod-sunod sa gawa 4:12 upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan ay sa pangalan po nino tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi po kung kani-kaninong pangalan lamang tayo sasampalataya para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kailangan may direct tayong sinasamba para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan mula sa kasalanan. Ito po sa gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ayan, wala po ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit, kundi ang naisukat nating ikaliligtas. Kanino po natin yun makikita at kung kanino po natin makakantan. Dito po sa John 6:27, ito po ang nakasulat. Yan po. 6:27. Magsigawa kayo at magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na bibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Yan. Magsisigawa tayo hindi dahil sa pagkain napapanis. Yung po bang napipade away ang lasa, ganun po ba? Kailangan magkaroon tayo ng pagkain na tumatagal. Kumbaga, hindi kayang panisin sa pagdaan ng panahon. Yung ibibigay yung buhay na walang hanggan, inaalok sa atin ng anak ng tao, yun po ay pinatutungkalan ng Ama, kundi ang Panginoong Hesus. At sa John 4:14-6, ito po ang patuloy natin matutunghayan. Ito na, sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang isang katotohanan na kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay walang makakantan. Lumuhod-luhod man tayo kung kanino man na sinong luluhodan, ngunit kung ating hindi kinikilala ang Panginoong Hesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay wala pa rin kabuluhan ng ating mga ginagawang pagsamba. Tanging kay Jesus lamang natin yon makakantan, di ba mga kananay? At sa 1:3 na ito po ang nakasulat. Sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo ipanganak na muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Ayan, sa mga pilosopong kasagutan, makakapasok ba tayo sa sinapupunang muli na ating ina upang tayo ay makakita ng kaharian ng Diyos? Hindi po. Ang kasagutan po ay matutunghayan natin sa Jeremiah 29:13. Narito po ang kasagutan na sa mga nagtatanong na nakarinig ng mga salitang ganyan na malibang ipanganak na muli. Yun po yung tinatawag na born again. Pero hindi lamang sa salita tayo dapat maging born again. Tunghayan po natin sa Jeremiah 29:13. Ito po ang sabi. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ayan, nasa ating palang pagsisiyasat sa ating paghahanap para tayo makakita ng kaharian ng Diyos. Siya ay ating sisiyasatin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi lamang po tayo makikinig, hindi lamang tayo basta lang manunood sa kung sino mang ating pinaniniwala ang sugo ng Diyos, ay kailangan po talaga mula sa ating puso ang paghahanap sa Kanya, sapagkat sabi nga sa isang katalata na siya na may hindi malayo sa atin sapagkat nasa atin siyang puso. At sa
sa ikalawang Korinto 6:2 ay patuloy nating matutunghayan ang mga pananalitang ito na kung tayo ay naghahanap ng kaligtasan, patuloy nating makakantam ito. Sa 2 Korinto 6:2, sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kananay, ngayong araw na to ang kaligtasan natin. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa kung anong petsa. Ngayon ang araw ng kaligtasan ito. Hindi to aksidente na ito'y shinare ko ang video na ito sa iyo. Ito ay kalooban ng Diyos upang patuloy mong maalaman na may nagmamahal sa atin, na may nagsakripisyo ng buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, hindi ba mga kananay? Sa patuloy ng patuloy nating paghahanap ng kalinawan sa ating mga katanungan para tayo magkakaroon ng kaligtasan, ay narito ang mga pananalita na patuloy nating matutunghayan sa mga banal na kasulatan. Ang Panginoong Hesus po ang nangako sa atin, hindi po tayo dapat madaya ng ibang, hindi po tayo dapat madaya ng kaaway. Ito po bilang panghuling pananalita ay sa Kolosas 2:6. Narito po, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Yan. Pag po tinanggap natin ang Panginoong Jesus, so dapat tayo lumakad na naaayon sa Kanyang banal na kalooban. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo mga kananay, hindi ito aksidente na napanood mo ang video ko na to. Ito ay kalooban ng Diyos para sa katulad mong kananay, ay magkaroon ng kapayapaan para natin, kung paano natin makakanta ng ating kaligtasan. Ito lang po ang ating pag-aaralan muli. Sa mga susunod ay patuloy nating matutunghayan ang mga pangako ng Panginoong Hesus sa Kanyang banal na kasulatan. So, ipipray tayo muli mga kananay. Dakilang Diyos, salamat po sa kasagutan na malaking katanungan sa amin kung paano kami magkaroon ng kaligtasan. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin para kami magkaroon ng ilaw sa daan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli mga kananay, ako ay nagpapasalamat sa pagbibigay mo ng konting atensyon sa aking video na ito. Inuulit ko, marahil hindi to aksidente. Ito'y kalooban ng Diyos para sa mga susunod na araw, tayong muli ay magkaroon ng interes sa isa't isa na makinig na aking video na ito. So thank you mga kananay at isang mapagpalang umaga po. God bless po sa ating lahat.